Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ open our hearts. Open our hearts with Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Ayon po sa kay Apostol San Juan Kabanata 15, talata 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ito ang aking utos. Pag-ibigin kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na galing ng buhay para sa kanya mga kaibigan. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10 ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti, mag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahintan ninyo ang inyong pagpapahalaga na iba sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghilig, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinagagalak ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiga hanggang wakas. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Kapag nakita ng sino bang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano siya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak ng Diyos, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Niyag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin upang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol Mateo, Kabanata 9, talata 13. Ito ang mensahe. Magbayo kayo at umawain niyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ko upang tawagin ng makasalanan, hindi ang mga banal. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, hindi ng ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, kay din sa banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ipaliliwanag ko po ngayon ang mensahe nito mula sa tema na Jesus Christ open our hearts or open our hearts with Jesus Christ. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa lahat na tayo ay kanyang ginabayan upang tayo ay mabuhay na mayroong pagmamahal o maging bukas ang ating puso sa ating kapwa at pananampalataya sa ating banal. Tayo ay nais niya na magkaroon tayo ng pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa ating kapwa-tao o mamuhay tayo ng mayroong pagmamahal. So kaya inuutos ng ating banal na Panginoon sa Kristo na magkaroon tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Tayo ay mamuhay na mamuhay tayo na parang magkakapatid. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Sinugo niya ang banal na Panginoon sa Kristo upang buksan ang ating mga puso at hubugin tayo na tayo ay magkaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. So tayo ay full. Ang ating puso at isipan, ang ating kalooban na tayo magkaroon ng isang magandang kalooban na mayroong pagmamahal sa isa't isa at mayroong pagmamahal sa Panginoon po. Sapagkat kung tayo may pagmamahal, masusunod natin at kinikilala natin ang Panginoon Diyos. Kung kinikilala natin ang Panginoon Diyos, tayo ay
tayo ay nagsasabuhay na mayroong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga tao. Ayan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So yan ang nais niya na tayo magkaroon ng maging ang kalooban natin ay magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating pamumuhay. Sa gayon, maiwasan natin ang paggawa ng hindi mabuti. Sapagkat kung tayo ay mayroong pagmamahal, tayo makapamumuhay ng banal. Sapagkat nais ng Diyos na mamuhay tayo ng banal. So ngayon, sa pagmamol sa atin ng Panginoon Diyos na tayo ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa o iminamol tayo na mayroong kalooban na mayroong pagmamahal. So particular na pagmamol sa atin, tayo ay nais niya na mamuhay na mayroong na kung saan binabalangkas na aral ng pag-ibig ay tayo ay mamuhay ng matyaga, may magandang loob, hindi nananadili, yan, hindi nagmamataas. Tayo ay hindi magasbang yung pag-ugali. Mabuti yung pag-ugali mo, hindi ka makasarili. So ikaw ay hindi pa pagtanong sa kapwa, hindi ka nagagalak sa masama, kundi sa mabuti, katotohanan. So yan yung mga aral ng pag-ibig na dapat nais natin sa mundo. So pangunahin, kung paano tayo mamumuhay na mayroong pag-ibig o hinuhubog tayo na mayroong pagmamahal. So ganyan tayo dapat mamumuhay kung mayroon tayong pagmamahal. At di lang yan, yung mga aral ng mabuting balita, ayan ay kung isa sa buhay natin yan, tayo magkakaroon ng tayo mamumuhay ng pagmamahal sa ating kapwa. Kung isa sa buhay natin ang mabuting balita. Mula partikular dito sa aral ng pag-ibig. So ngayon, kung tayo mamumuhay na mayroong pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa-tao, hindi natin lalabagin yung kautusan o hindi tayo gagawa ng masama, bagos puro mabuti ang ating gagawin. Sapagkat kasusuklaman natin ng masama, hindi natin. Kung tayo ay mamumuhay na mayroong pagmamahal at mamumuhay tayo ng parang kapatid. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon na pamumuhay. Ngayon, kung tayo ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa, tayo matututong magpatawad. Sapagkat ng sugo ng banal na Panginoon na Panginoon sa Kristo para mabuksan ang ating puso, tayo magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, tayo matututong magpatawad sa ating kapwa. Sapagkat may patawad ng Panginoon Diyos, dapat din tayo magpatawad. Kung tayo nagpapatawad, tayo ay magkakaroon din ng kaligtasan ng kapatawaran sa Panginoon. So kung tayo ay mayroong pagmamahal, matututong tayo magpatawad at kahabagan sa ating kapwa. Kaya kung mayroong, halimbawa, masamang tao o gumagawa ng hindi mabuti sa iyo, so kahabagan mo sila at sila ay magkaroon ka ng pagmamahal mula sa kahabagan at magpatawad sa kanila. So tulungan mo sila makapagbago. Yan ang may pag-ibig sa kapwa-tao. Tinutulungan mo sila makapagbago. Sila ay, ikaw ay kinakahabagan mo sila. Instead na gantihan mo sila sa kanilang masamang mga gawa, instead na sila ay patulan mo sa kanilang mga masamang gawain, hubugin mo sila na magbago at magkaroon din ng pagmamahal sa kanilang kapwa upang sila ay hindi rin gumawa ng kasamaan at mamuhay sila na mayroong kabutihan loob o mayroong pagmamahal sa kapwa. Mamuhay sila na may kabanalan. So yan ang nais ng banal na Panginoon, tayo mamuhay ng mabuti upang sa gayon tayo natin maligtas sa kasamaan. Kapag kung mamumuhay ka ng mabuti, hindi ka gagawa ng masama. Kung mamumuhay ka ng may pag-ibig, hindi ka gagawa ng masama. Sa gayon, naliligtas yung bawat isa sa kasamaan ng bawat isa. Sapagkat kung gagawa ka ng mabuti, ligtas ka sa kasamaan ng isang tao. Ligtas sa iyo, ligtas ka sa ibang tao. Kung pare-parehas tayong namumuhay na parang magkakapatid na mayroong pagmamahalan sa isa't isa. So, ganyan mula dyan ay tayo iniligtas ng Panginoon Diyos sa kasamaan. Kung tayo mamumuhay ng pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. So, mamumuhay tayo ng mapayapa. So, ngayon ay dahil sa hindi lahat ay naniniwala sa Diyos at namumuhay ng may pag-ibig. So tayo ay sinasamahan din ng Diyos ng kanyang kapangyarihan upang tayo ay protektahan laban sa mga kasama. So ngayon ay dapat ganyan tayo makapamuhay para tayo ay mamuhay na matuwid at mayroong kaligtasan sa Espiritu naman. So kung tayo mamumuhay na may pagmamahal, matututo tayong tumulong sa ating kapwa-tao. Ilan? Tayo ay, yan ang sa mahalimulang hain sa ating banal na Panginoon Diyos, yung ating sarili na mamumuhay ng mabuti. May pag-ibig,
At particular tayo ay yan, maupo tayo magpatawad, magmalasakit, mabag, tumulong tayo sa ating kapwa-tao. So yan yung mga ilan sa mga mabubuting kalooban na may pagmamahal sa kapwa. Yung kapag may nakita tayo naghihirap, so maraming klase ng pagtulong sa kapwa-tao. Particular yung financial, kung mayroong naghihirap, tulungan natin sila. Ngayon kung mayroong inaapi, tulungan natin sila para hindi sila naapi. Kaya ralo natin yung mabuti. Mga ganun mga bagay, pagtanggol natin yung mga naapi. At to the extreme, na ginawa na po yun sa Kristo, pinagtanggol niya tayo, pinatawad tayo, naging siya yung kanyang buhay. So pwede natin ibigay yung ating buhay sa ating kapwa-tao, to the extreme, para sa mabuti. So yan. Para sa pagmamahal natin sa ating kapwa-tao, para sa Diyos. Yan. Ngayon man tayo ay puprotektahan ng Diyos para dyan. Para tayo ay manatili na mabuti at ang lilingkod sa ating mga naman. Muli, sana ay nagabayan na natin the Bible evangelization sa inyong spiritual buhay. At kayo magkaroon malaking pag-asa sa inyong kaligtasan ng spiritual. At tayo umaasa na patuloy tayo gabayan na Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Banal na Espiritu Santo, at gabay din na Banal na Santa Maria. At sana patuloy tayong gabay na Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan mula personal at dito sa ating pagbahagi ng The Bible Evangelism Sessions at ng ating Bible Life Program. So patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan at pagmimilagro ng Banal na Santa Maria ng kanyang pag-aaparisyon, at kayo ay magabayan din ng kanyang pag-aaparisyon at may kayat sa pagtarima ng mabuting at iba't ibang milagro at gabay ng ating banal na Panginoon sa atin. Sana gumagabayan kayo at pagkalooban kayo ng pagpapala ng Panginoon. Iligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagpalain kayo sa inyong mga tahanan at inyong Panginoon. So maliban dyan ay higit sa lahat ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon Diyos o balangkas ng mabuting balita o pagsunod natin sa mabuting balita sa ating pananampalataya. So at mula pa labang dyan ay magkakaroon na tayo ng kasaganaan, kaligtasan sa bawat kasamaan. Maliban dyan ay ang gabay na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos o milagro para tayo ay pagpalain at protektahan sa pang-araw-araw natin. Yan. Sa anumang uri ng kapahamakan. Yan. At muli, doon sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan kayo. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan yung bawat mga reliyon. Patuloy tayo magkaisa dyan sa Interfaith Unity at unawain natin yung ating mga relasyon tayo sa karasan, digmaan. Yan. Bagkos, umiiral lang ang pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamalasakit sa isa't isa. So, pinaiiting natin ang pagkakaisa at pagpatibay na bawat pamilya, bawat bansa at bawat samahan. At gayon din ang nagkakaisa mga bansa. At maliban dyan ay doon CBCP, Vatican Church, tuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kapagbuklod nyo isang katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayanan ay patuloy ng umaasa ng gabay ng Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Yun sa gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan ng kanyang milagro at iba't ibang gabay ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at patuloy natin mahikayat ang sangkatawan at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sila tayo ay makapagpahayag ng makapagpanaganap ng mabuting balita sa ating pagbabahagi at kayo mahikayat sa pagtalima sa Panginoon Diyos. At maliban dyan sa mga pamalaan, maliwanagan kayo, magabayan kayo at talimain nyo ang pagpapairal ng mabuting pamamahala, patas ng stage at karapatang tanda. Yan, at kayo ay magkaroon ng mabuting pamumuhay ang inyong mga nasasakupan. Yan. Yun, at doon sa aming mga lokal na pamahalaan at pulisya, kayo magabayan ng Banal na Santa Maria at kayo ay mamuhay, kayo ay mamahala ng mabuti, matuway tugunin nyo yung karapatang patas ng station. So, sa lokal na pamahalaan naman ay lokal na parokya namin sa simbahan sa amin sa dito sa Infanta Quezon, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pang patuloy yung mamaya ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Cristo at mabuting balita. Ngayon din, ating ang pagbabagi sa lahat. So, sana mapagbuklod natin yung mga sa Infanta Quezon sa ating pagtulong sa ating simbahan Katoliko na mapagbuklod sa
sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang bansang ito ay magliwanag sa lahat na makatulong na mapagbuklod ang lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, at tayo ang makatulong sa ating simbahan na sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya. Patuloy tayo na ba yun? Magandang hapon sa inyo lahat.